Sabi po ng isang TikToker na nanalo sa party list, no? Si Representative Eddie San Fernando, Kamanggagawa Party List, July 28, 2025. Ito po yung sinabi niya, guys, so sa dinami-rami ng sinabi mo, wala kang isang sinabi para sa mga manggagawa. So, i-debunk natin to. Totoo ba yung sinabi niya na wala daw sinabi ng ating Pangulo tungkol sa mga manggagawa? Well, mali po yan, mga kaibigan. Unang-una sa lahat, tanungin kita, Ellie, no, hindi ba manggagawa ang mga teachers, ang mga farmers, at ang mga fishermen na binanggit? Di ba mga manggagawa yun sila? Yung mga teachers, yung mga benepisyon, mga teachers, at lalong-lalo na, no, yung parating ng mga laptop ng mga teachers na walang mga katiwalian pagdating sa procurement. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon. At take note ha, magandang laptop, hindi low spec. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon. Yung sabi ko nga, yung farmers at saka mga fishermen na bidang-bida sa zona ng ating Pangulo, hindi ba manggagawa yan? Di ba mga manggagawa yan? Anong tingin mo sa kanila? Hindi ba sila manggagawa? Manggagawa yan, mga laborers yan. Hindi rin ba advantage sa mga manggagawa ang binanggit niyang benteng bigas na lalong dadami dahil magbubukas na ang napakaraming kadiwa sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Pilipinas. Hindi ba yan Hindi ba yan advantage? Hindi ba magbe-benefit ang mga manggagawa dyan? Isa pa, hindi rin ba manggagawa ang magbe-benepisyo sa mga libreng pamasahe ng mga love bus na ipapakalat sa Metro Manila at iba pang lugar? Di ba manggagawa ang magbe-benefit dyan? Dahil yung mga manggagawa naman natin ang sumasakay dyan, bukod sa mga estudyante. Yung mga manggagawa natin, pagkagaling sa trabaho, yan, sumasakay sila dyan. At malaking benepisyo yan dahil libre na ang pamasahe. Ano pa? Hindi rin ba para sa mga manggagawa ang mga pro-pool na programang binanggit ng ating Pangulo? Napakarami nun. Hindi rin ba para sa mga manggagawa ang sinabi niya, zero billing sa lahat ng DOH hospitals? Hindi ba manggagawa naman ang nagbebenepisyo niyan? Dahil ang mga manggagawa naman, yung tayo, mga simple, no? Mga simpleng mga manggagawa. Hindi yung mga bossing, no? Kundi yung mga laborers lang talaga, yung mga manggagawa. Yan naman talaga ang magbebenepisyo sa mga zero billing ng hospitals. Dahil yan naman ang pupunta sa mga DOH hospitals. Di ba? Ano pa? Hindi rin ba para sa mga manggagawa yung sinabi niyang dapat ay bantayan ang lahat ng pondo at hindi niya pipirmahan ang 2026 budget kung ito ay hindi naka-align sa mga programa ng gobyerno? Di ba? Ang magbebenepisyo niyan ay ang mga manggagawa. Isip-isip din, di ba, pag may time. Huwag maging bugo. Yung sinasabi mong pagtaas ng sweldo, wala nang kwenta yan. Kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. At kung patuloy ang pagtaas ng pamasahe at ng iba pang mga serbisyo, wala rin kwenta ang pagtaas ng sweldo. Kasi sa totoo lang tumaas mo ng sweldo, kaso ayaw nyo yung rate. Ayaw nyo kasi sa tingin nyo mababa. Pero ito yung binigay ng wage board. Ito yung binigay na rate dahil ito yung nakikita na makakayanan ng mga employers. Dahil ang sabi nila, kung susundin yung gusto nyo na rate ng pagtaas ng sweldo, aba marami ang magsasara at mawawala ng trabaho. So wag selfish ha, wag selfish. Anong gusto nyo? Tataas ng sweldo, tapos yung mga maliliit natin na mga negosyante na nagbabayad din, nagpapasweldo din sa kanilang mga empleyado ay magsasara dahil hindi na nila kaya na magpasweldo. Kung susundin yung gusto nyong rate. So, kailangan i-balance natin dito. Huwag tayong maging bugok. Isa pa ha, kung titingnan nyo, patuloy ang mga ayuda para sa kapos ang kita. Sino ang nagbebenepisyo niyan? Mga manggagawa. Hindi naman yan para sa tambay. Para yan sa mga manggagawa. Ayuda para sa kapos ang kita or akap. At marami pang mga tulong ng gobyerno. So, sino ang magbebenepisyo niyan? Di ba ang mga manggagawa din? Kaya eto bro, kung gagamitin mo lang ang utak na binigay sa'yo ng Diyos, makikita mo na mas higit pa sa pagtaas ng sweldo ang ginawa ni PBBM.
Dahil sabi ko nga, kahit itaas mo man ang sweldo, kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas na basic need ng mga Pilipino at patuloy ang pagtaas ng mga pamasahe na araw-araw ang ating mga manggagawa ay sumasakay papunta sa trabaho at pauwi. Kung patuloy ang pagtaas niyan at hindi yan ibinaba o walang libreng sakay na in-offer ngayon ng gobyerno, aba, ang hirap, di ba? Kaya pagsamasamahin mo lahat ng effort ng gobyerno natin, tingnan mo, mas mahigit pa sa pagtaas ng sweldo ang ginawa ng ating presidente. Make sense? Minsan, gamitin din ang utak. Baka mamaya, dahil sa hindi paggamit ng utak, baka kinabukasan, magising ka na lang. Wala ka na palang utak. Real talk lang tayo dito ha. Walang personalan. Real talk only.